Hi. Magandang araw dyan sa inyo mga kagala, no? Gala na explorer, mga friends, no? Mga kaibigan ko kayo lahat dyan na nanonood. Yun ang turing ko sa inyo, ha, mga kababayan, mga kaibigan, no? Hindi ko kayo pwede ituring na subscribers, followers, no? Kasi sino ba naman ako para i-follow? Sino ba naman ako para gawin ninyong kumbaga followers, di ba? Pag sinabi sa followers, for example, Jesus Christ, di ba? Na sobrang galing ni Jesus Christ, meron siyang followers, no? So, ganun siya ka-influencer, ganun siya ka-ma-influensyang elemento, di ba? So, hindi ako pwedeng tawaging parang subscribers kasi nag-subscribe kayo, tapos every time na ako mag-upload ng video ay notify ho kayo. So subscribers, pero pwede, no? Pero followers, no? Parang ayoko ko yung tawaging followers kasi sino ba kasi ako para follower, para i-follow. Anyway, so for today's video mga hagala, no? Dapawin niyo. Hi, mga kumusta kayo dyan mga kababayan, mga paisano. Ano ba tawag sa ano? Di ba Ilonggo yung paisano na salita? Basta narinig ko yan parang kapaisano. Paisano, kababayan. Okay, never mind. Basta sa mga taga Davao, mga kababayan kong Davaoenyo, mga kapwa Davaoenyo, shoutout ho sa inyo. So, this is it, no? Ang inyong abang lingkod na si Gala ay nagbabalik na ulit, no? Sa Davao City para bigyan ko kayo ng mga gantong uri ng mga palabas. Tapos, syempre, mga taga Visayas, in Mindanao, in the Luzon. So, kung kayo ay nanonood ho nito, welcome po. So, sa title, ano bang title natin? Gaano nga ba kaganda ang skyline of Davao? Yan, so ang masasabi ko, sobrang ganda ng skyline ng Davao kasi nga meron kaming ano dito, mga high-rise building, you know. Congratulations sa Davao kasi dati wala naman talaga tayong ganyan eh. Ang meron tayo dito sa Davao ng mga high-rise building ay ano lang eh, yung University of Mindanao sa may Bolton Street. Tapos ano ba, yung sabi ng pinsan ko na umalis dito sa Davao 1983, ang kanya namang naalala ay ang San Pedro Cathedral. Yan lang daw yung pinamata sa gusali sa Davao. Pero ngayon, look at now, diba? Look at this, look at that. Can't you see that view? Diba? Ang ganda lang. Maganda siya in a sense na para sa akin, maganda siya kasi it means jobs, it means job opportunity, it means kapirahan, no? So maraming mga padre de pamilya, maraming mga breadwinners dito sa Davao na meron na silang opportunity, marami na silang chance na kumita ng pera by employment, pwede rin mag-business kasi yan, no? Ano yan eh, mga business district area yan. So kung pupunta yan sa ilalim na yan, magbibenta ka ng quick balot kahit paano, no? Meron ka ng pambiling kape, pambiling bigas, mga basic necessity. Ngayon, nakatawa lang, no, na dumami na tayo. Meron na tayong almost 10,000 subscribers. So, maraming salamat sa inyo na nagtiwala, no, sa akin. Although may mga instances na nagkakaroon tayo ng mga discussions and healthy conversations din naman anyhow, somehow. Diba? Tsaka, may pagkakataon talaga na meron tayong mga disagreement, no? For example, meron akong sinabi opinion, which is opinion ko yon. Tapos you stand nag-object kayo, so walang magagawa doon, no? Kumbaga hahayaan ko naman kayo na mag-disagree, no? Kasi hindi ko naman din kayo pwedeng hawakan sa yung leeg, di ba? Lang naman, no? Meron nga tayo di ba? Meron tayong free will dito sa mundo, sa Pilipinas particular. So malaya tayong magbigay ng ating kurot opinion as long as hindi tayo nakakasakit ng kapwa. Pero kung nakakasakit ng kayo ng kapwa, bahala na kayo dyan. Kayo lang din naman ang makakarma. So ulitin ko, sa Bacolod City, sabi nga nung nag-comment doon na my vlog, my roles, no? Bakit ko daw kailangan mag-apology, no? So my channel, my roles. So no drama, sabi niya, please no drama. Sinabi mo lang yung totoo, sinabi mo na nakikita. Kasi sabi nga nila, may mga kasabihan talaga na ako yung naniniwala na kung wala ka rin namang magandang sasabihin, wag mo nang sabihin, parang ganun, di ba? Pero para sa akin kasi, hindi naman siya, kasi yun mga hagala, ito ipaglaban ko talaga to, paninindigan ko na yung mga sinabi ko tungkol sa Bacolod na mga kadaan, mga kalye ng Bacolod, talaga yun it's a constructive criticism po mga hagala, mga taga Bacolod, shout out dyan.
Basta hindi ko sa intention, no? Kung nasaktan kayo, kung na-offend kayo, it's none of my intention talaga siya. Kumbaga, sabihin man ako nung nag-comment ulit na ba't ako mag-apology, bakit ako magsasabi na hihingi ng tawad, di ba? Bakit ako magsisisi? So far, di ako nagsisisi, no? Sinabi ko yun. Kasi yun ang nakikita ko, kumbaga parang yun na nga, ulitin ko, Super Mega Rich City, Mega City talaga siya, Metro Bacolod, Metro Iloilo, Metro CDO, Metro Zamboanga, Metro Davao, Metro Cebu, Metro Angeles, Metro Baguio, Metro Manila. So, pag sinabi ka ng Metro Mahagala, hindi ka na basta-basta niyan. Oo, na lugar, oo. You are no ordinary city. You are no ordinary HUC. You are something. Ano ka na? You're playing the one of the most important ka na lugar sa Pilipinas, no? Isa ka sa nagbibigay ng buhay, bloodline, blood flow, ganun, no? Isa ka na sa blood flow ng ating bansa. So, Super Mega City, pero yun lang, bali, sabi ko, bakit kaya ganun na, ang tanong ko lang naman talaga doon, na parang wala pa talaga so far, wala pa nakakasagot ng mga taga Bacolod na, sabi ko, bakit sa sobrang yaman ng Bacolod City, bakit tila yata wala silang inilaan na pondo para sa street sweeping, di ba? For example, Iloilo na naman, okay, di ba? Bahala kayo dyan, mabingi kayo basta Iloilo, for example. Sa Iloilo, I guess I know for a fact, or I know for sure na Davao City ganun din, hindi lang Iloilo, na ang tagalinis sa street sweeper, iba rin ang binabayaran para sa island, mga center island, yung nag-beautify ng mga bulaklak, di ba? Yung nagtitrim, nagugupit-gupit ng mga pananim. So, Davao City in Iloilo, for example, di ba? Bakit yung Iloilo, di ba? Di hamak na mas maraming empleyado sana, no? Mas maraming mga walang trabaho sa Bacolod. Kita mo naman, no? Marami mga, I don't know, paki-comment nga dyan sa mga taga Bacolod kung gaano kataas ang inyong unemployment rate sa lugar. Basta mayaman ang syudad ho ninyo, progressive, hindi siya kawawa, hindi siya poor, hindi siya ano, tawag nito, yung hindi siya hopeless ba? O ano siya, first income, HUC. Tapos Metro Bacolod na siya, kalaunan. Basta mag-uunahan lang yan. It's either CDO, it's either Iloilo or Bacolod, no? So kayo nang bahala dyan kung sinong mauna sa inyong tatlo na magiging 4th tier. Kasi Metro Manila, tapos 2nd tier ang Cebu, tapos 3rd tier ang Davao, tapos yun Bacolod, Cebu, Iloilo and the CDO ang mauna dyan. Ang pwedeng makukuha, di ba, na pang-4, pang-5, pang-6. Ang ganda ng na pakinggan sa Pilipinas, ang dami na ring mga metropolitan. Hindi na nga, Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro CDO, Metro Bacolod, Metro Angeles, Metro Baguio, Metro Dagupan, di ba? Nakakatuwa lang. Metro Jensan, or Metro Cotabato pala. Sorry, Cotabato din, hindi ko na na-mention. Napaka-promising, napakayaman ni Cotabato City, pero yun lang, nung nakita ko yung poverty incidence 47 or 42. Mahagala, paki-check ko nga dyan, i-Google Chrome nyo nga, i-Wikipedia. Tingnan nyo ang poverty incidence ni Cotabato City. 40 plus %. Last time I checked, nung ako nagpunta doon. So may nagsabi sa comment, andyan naman basta wag ka lang magburasir ha kung sino ka man or ma'am, na mayaman ang Cotabato City, maraming pera, pero marami ding mga mahihirap na halos hindi makakain, halos walang mabili pagkain. Parang hindi din, useless din. Sabi nga ni Duterte, ni Digong, no? Ito ha, hindi ko man masabi ang tamang phrasing, pero ito lang ang parang ano ko na lang siya, i-summarize, no? Na aanhin mo ang yaman ng isang lugar kung hindi rin naman ito makakarating sa pinaka mahirap na mga tao sa lugar, ganun. 'Di ba? Paraasa, for where is the richness of the city? Kung ang mabibiyayaan lang nito at ang makikinabang lang nito ay ang mga mayayaman na, ang mga abundant na, parang ganun, 'di ba? So kung hindi rin siya mararamdaman ng mga madlang people. So dito sa Davao, speaking of mga mahirap, we have a lot of poverty incidents, no? We have 9%. So malaki yun, mahagala. So ako, sabihin ko na lang 10%, round up na natin. Ayun, so round up natin. Meron tayong 10% na poverty incidence sa Davao. Napakataas nun, mahagala. Sa Bacolod, ano lang sila doon 4%.
Sa Iloilo 4%. Sa Makati City 0.02% or 0.2% ang kanilang poverty incidence. Napakaliit no, Makati City ang may pinakamaliit na poverty incidence, and Taguig, I guess, no, parang pangalawa yata ang Taguig, tapos pangatlo ang Quezon City sa percentage. So dito sa Davao we have 10% of poverty incidence. Ibig sabihin na maraming mahirap sa Davao. Ngayon we have 1.8 million, round up na rin yan kasi 1.7 something, you know. So ibig sabihin ng mahagala, kakalculate natin sa 1 million, ilan ba ang 10% ng 1 million? So that was 100,000, di ba? So sa 800,000, 80,000 pesos naman. 80,000 pesos. 80,000 katao, no? Yung 10% dyan. So ibig sabihin 180,000 Filipinos na naninirahan sa Davao na nabilong sila sa kategoryang poverty incidence. So minsan tinanong ko sa inyo sa vlog, tapos may sumagot. Ang tanong ko is ano ba ang ibig sabihin ng poverty incidence? So ang sabi ng mama ng comment section na ang poverty incidence is yun daw po yung nangangahulugan na ikaw ay hindi ka makakabili ng mga basic necessity. So ano ba yung mga basic necessity? Lagi ko pa ulit-ulit na sinasabi sa ating vlog. Bigas, ulam, bahay, tahanan, di ba? Shelter, food, shelter, medicine, education, clothing. Di ba yun, di ba? Ano ba ang pinakamalaking chart ng basic needs ng tao? So it's food. Second is shelter. Third is clothing. Fourth is education. Medicine, di ba? So ibig sabihin, pag hindi ka, sabi ko nga, nag-uusap lang kami ng kapatid ko kung saan ba kami nabilong. Ako walang bahay. Ako ba ay bilong na ako sa wala akong bahay, pero nakabili naman ng pagkain. At meron naman akong pera kahit paano, may kita, no? May sahod. Tapos meron naman damit, pambilin damit. Tapos sa education, wala din ako nag-aral kasi wala na, kumbaga sabi nga ng mga nakakatanda, mataas at matayog na yung nyog. Shout out kay Lola Poping, no? Wala na siya, no? Rest in peace. Sa kanya ko yan lagi naririnig, di ba, ma? Nanay ko kasi nanonood lagi yan, isa yan sa kung meron na akong laging nakasuporta yan lagi, nanay ko dyan. Shout out sa nanay ko dyan. Isa yan sa nanonood, no? Di ba, ma? Di ba yan sabi ni Lola Poping talaga lagi na taas ng lobe, taas ng lobe. So ibig sabihin nun, wala nang panahon, wala nang oras, no? Although may mga iba na graduate sa edad na 60, 50, wala akong nakitang interest. Meron man akong nakita interest na mag-aral, yung magiging broker, para maging licensed broker, para magbenta ng mga condominiums dito sa Davao. Kasi ang daming condominium sa Davao. Oo, nagsitaasan. Oo, tas magaling ako no, kahit paano makipag-usap sa tao. Hindi man ako ganun ka-pro, pero 2 years daw yun pag-aralan mo ng 2 years para maging licensed broker ka. So okay yun, walang problema ang 2 years, hindi siya ganun katagal sa akin. Ang problema lang ay, yun pala, empleyado ka rin pala noon after. O broker ka na, so empleyado ka na ng corporation, hindi ka na pwedeng magagala, di ba? Nationwide or international. Kasi paano kung may mga clientels, di ba? Gustong makipag-meet, gustong tumingin sa unit. So kailangan may sakit ka o wala, you have to be professional. Kailangan mong i-cater yun, kailangan mo yung i-entertain, or else pupunta yun sa ibang real estate. So di ka mabintahan, mapagkita ka pa ng boss mo. So it's another commitment, no? So sabi ko, sige, wag na lang, no? Mag-vlog na lang ako dito kasi kung mag-vlog man ako o hindi, walang may magalit, no? Walang commitment talaga siya, no? Sale lang, Davao City, ayan. Shout out mga taga Davao, ito na yon. Pinapakita sa inyo yung lugar ng Davao City kung gaano nga ba haganda. Gaano nga ba haganda ang skyline of Davao? The answer is yes. Para sa akin, gaano nga ba haganda? So sobrang ganda siya kasi meron kaming mga high-rise building. Meron kaming mga bulubundukin yun, sa likod. Tapos dito naman na area, tanaw naman natin yung yun, aeroplano. So ang ganda lang tignan, di ba, sa Davao City. Ito yung pruweba ha, na ang Davao City, itong Poblacion District na kung saan tayo nakatayo ngayon, ayan na siya, roundabout by Bini, no? By Bini, shout out, no? So ikaw yung may pakana niyan salita mo yung round, ano yun? Roundabout.
So Davao City Business District or Davao City Poblacion District is a roundabout area. Kaya hindi siya pwedeng lagyan ng mga matatayog na gusali. For example yan, ngayon, kung sobrang taas niyan, wala, sasabit yung eroplano ng PAL. Di ba? Kita niyo yan? Di ba? Tapos lalapag na yan. Saan ba yan lalapag? Siyempre sa landingan area. Siyempre sa runway. Yan, lalapag na siya. Lalapag na. Para lumampas siya. Tama na ba makakala? Para lumampas, ano? Okay. Wala na, di na siya nakita. Ayun, landing na siya sa Bangoy International Airport. Di ba? So, yun ang tinutukoy ko sa inyo. Sinasabi ko na Davao City is perfect skyline talaga siya. Lalo na kahit saan ka mapunta, no? Kahit saan ka mapunta, maging ikaw man ay nasa bukid ng Shine Hills, bundok o ano man tawag dyan, no? Nasa, yung bundok na yan. Kung ikaw man ay dyan, kung ikaw man ay andun sa may Vista View, sa may Barangay Langob, ang ganda ng skyline ng Davao, fronting Samal Mountain. Kasi, kita mo yung Samal Island. Di ba? Samal Island, di ba? Ang ganda lang, di ba? Island Garden City of Samal. Tapos ngayon, kapag ka nasa Samal ka rin naman, makikita mo rin ang ang skyline ng Davao City na maganda rin, iba rin ang kanyang may offer. Meron ako dyan, gusto nyo tingnan yung mag-request na tingnan nyo yung mga vlog. Marami na akong mga nagawang video dyan, no? Shout out lalo na sa mga mga bago lang nakasubscribe, just nakasubscribe lang last week, last 2 weeks or last month na hindi nakita yung aking skyline. So pwede nyo i-comment dyan, tapos i-send ko sa iyo yung link. Diba, ganda ng skyline namin dahil nga sa tawag nito, high-rise building na walang ganyan dati, natatanging San Pedro Cathedral and yung UM, University of Mindanao School ang makikita na mataas na gusali sa Davao City. Mga early 1900s, ganun, mga early 1940, 50, 60. Pero ngayon marami na, di ba? Dami. So, gano'ng kagandang skyline of Davao? Yan, maganda nga siya. Maganda. Kasi kumpleto kami sa elemento. Ano ba yung elemento sinasabi ko na may nagalit din sa akin? Kasi nung sinabi ko, Cebu City, maganda rin wala din katulad ng Cebu City, no? Ganda ng bukid, ng bundok nila. Talagang ginawang background talaga ng mga gusali ng mga high-rise building. Ng mga skyscraper. Tapos, meron silang dagat. Siyempre, no? High-rise building, tapos may bukid, tapos bukid, coastal, sea view. Meron silang mga high-rise. Ganda, tapos skyline, no? Malinis na hipapawid. So sa City of Manila, maganda ang skyline nila. Yes, maganda naman kasi speaking of skyscrapers, doon ka talaga makikita ng skyscrapers talaga na grabe, legit. Pero hindi siya doon nagtatapos ang lahat, no? Sa criteria, para sa akin ang criteria of judging ko is yun na nga, hindi lang sa skyscraper. Kailangan may bundok, kailangan may magandang kalangitan, kailangan meron kang dagat, yan, no? Dagat yan, no? Yan. At kailangan mayroon ding bundok at high-rise, no? High-rise building. So, maganda siya. Sasagot ko na lang yung sarili kong tanong. So, pag-usapan kaya natin yung GDP pala, no? So, speaking of GDP, nagpapagalingan na ngayon ng GDP ang Davao, ang Hilis, Iloilo. Mas malaki ang GDP ng Iloilo. Ano yun? Galing. Paano nangyari yun? Tingnan natin mamaya, after natin dito. Yan lang, skyline of Davao City. Iikot natin, ha? So, facing Samal. Tapos nakikita natin yung Santa Ana Bridge. Coastal Bridge of Santa Ana segment. Tapos, nakikita natin tong Lanang District. Yan. Kung saan makikita natin dyan yung DNCI. SMDC. Ba yan? SMDC. Tapos Mega World.
Tapos dito naman na area ay Ayala Land, Abriza, mga Avida. Tapos balikan pa natin dito, iikot pala. So ito naman ay Alveo and Alcantara group of companies. Sunturized yan, ang ganda niyan tingnan mga gala. For now, yan lang muna, no, nag-iisa. Dalon District, hindi pala Dalon District. Dalonli, the one and only high-rise building dyan sa may area na yan, no. So that's Alveo Land, Ashuela Cove and Alcantara Corporation. So Ayala Premier, Ashuela Cove. Itong area na to dito, may tutubo dyan, mga gusali din, no, marami din. Pero ngayon, hindi pa, no, under construction pa lang. Yun, tapos Ayala Land area. Tapos dito sana sa may bahad, wala, hindi natin matatanawin, no, kasi meron tong gusali na to nakaharang, which is okay lang yan, para tayo magawa, ganun talaga. So ito na lang, the Pinnacle Hotel. Tapos, ayan, Pinnacle Hotel. Tapos ito naman ay Gaisano Mall of Davao. Yan, no, The Peak. Yan. Diyan tayo minsan nakatayo. Tapos ito naman ay Misachira Building, condominium sa may Sinto, harap ng Central Bank. Tapos ito ang pinakamataas na gusali sa buong Mindanao, 37th floor. The tallest skyscraper or the tallest building sa buong Mindanao, and at the same time siya ang pinaka-safest na gusali din, no, na kaya niya mag-withstand ng intensity 9 up to pataas pa doon, no. So ibig sabihin hindi siya talaga matitibag, magigiba. So napaka secured, no, para sa mga nakabili ng property dyan or unit. Ito naman ay Marco Polo Hotel. Syempre hindi natin makikita siya na maayos gawa nung against the light, di ba? Tapos ito naman yung under construction na Peak Lane. Tapos itong nasa harap naman niya na parang barko, Ateneo de Davao University. Tapos hindi natin makikita si Avida Tower kasi natatakman ni Peak Lane. Tapos dito naman na area, makikita natin yung yan. So ito si Verdun Park. Yan. That's Verdun Park na si Belvedere ay nasira na. Baka di na tayo matataka next time or one of these days ay i-demolish na yan. Kasi crack na siya, hindi na siya safe tirhan. Kasi ito naman si Phil Crescent Trail by VXI or VXI by Phil Crescent Trail or Centrale. Okay. Tapos may mga gusali dito na malalaki din yan, ha, kaso nga lang nasa malayo sila kaya maliit siya tignan. So ano ba yan mga hagala? Di ko alam yan, eh. Yan, o. Let me know in the comment box. Yan, o. Yan. Tsaka to. Yung dalawa na yan. Ayun. Yan, isa, dalawa. Yan, dalawa na yan. Di ko alam kung ano yan. Tapos, ito naman si Magallanes Residences. Hinanap ko si, yung under construction na Davao Paragon. Wala. The Paragon Davao. Di ko siya makita. Sige lang, move on tayo. Yan, tapos Shrine Hills. Shrine Hills pati na yung may mga tower. ABCBN, RPE 9, GMA, TV5, na ganun. Aeroplano ulit. So, yun lang mga hagala. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. So, sana nagustuhan nyo kasi nagustuhan ko na ng ginawa ko. Grand Pinnacle, Davao City. Lalapag na si aeroplano. Anong gusali kaya yun? Tapos ikot pala tayo dito. Tingnan natin yung lugar. Ito siya ay anong gusali dito? Yan. May simbahan siya ng Muslim. May masjid or mosque. Parang ano yan, Ecoland Boulevard. Not sure. Tapos ito naman ay Trading Boulevard. Sure na ako dito. Tama ba? Sure na ba ako dito? Trading Boulevard. Or Magsaysay. Magsaysay. Okay. Trading Boulevard area. Tama. Trading Boulevard. Asan na yun? Tapos ito yung Magsaysay, Isla Verde. No? Tama. Maraming mga masjid dyan. Tapos Magsaysay Park. Asan na yun area? Parang dito banda no, Magsaysay Park. Dito natin makikita. Okay na mga hagala. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo. Bye bye and ingat sa